Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di mag-usap-usap po tayo. Ano niya yung mga balita ngayon, Mr. Maravillas? Ito po, si Representative Garin ng Iloilo nag-file na rin po ng perjury cyber libel laban sa mga kargador, 18 bagmen sa Kakay Baligod. Patong-patong anya Mr. Maravillas na kaso. Patong-patong. At sabi po niya, retired Colonel Ariel Quirobin, naawa ako sa kanila. Kasi nagagamit lang sila, nakikita naman natin kung paano ginagamit lang sila ng mga gustong mag-destabilize. Correct, kasi dating Marine Colonel itong si Colonel Quirobin, matino na sundalo. Kaya nawa siya doon sa mga dating sundalo. Itong mga dating sundalong ito, dishonorably discharged na ang intention, ginagamit lang talaga po para siraan po si Martin Romualdez. Di ba dinadawit si Martin Romualdez nito na nag-deliver sa dating speaker at saka siyempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And dinamay niya siyempre yung mga congressmen na member ng prosecution panel laban kay Sara Duterte. Tapos yung mga senador na kampi nila tulad ni Loren Ligarda na dati sinabit, ayon, safe na, binawi. Tapos diniin si Tulfo. Lahat ito po, ang target si Martin Romualdez, damay-damay kasi si dating Speaker Martin Romualdez, malawak kahit nag-resign na siya as Speaker of the House, malawak ang kanyang impluensya sa Congress. Ang paningin pa rin ng kampo ni Sara Duterte na si Martin ang nasa likod nitong impeachment laban sa kanya. Nag-gets na ninyo po mga kababayan? Na niya Mr. Maravillas yung development sa kaso ni Martin Romualdez, di ba niya tinailan din ang kaso sa ombudsman. Puro man lang yun po mga kababayan, parte ng ng paninirang puri. Wala man po malakas na ismir, di ba? Wala man pong malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pero gusto lang nilang isabit talaga si Martin. Ang kaso kay Martin, parte ng demolition job. Kaya tama po yung sabi ni Mayor Vico Soto. Ito, sabi ni Mayor Vico Soto, basahin ko po yung kanyang post. Nung Monday, sabi niya, sabi dito, Pasig City Mayor Vico Soto presented evidence of alleged corruption involving suspended barangay Manggahan officials including supposed ghost projects and a wheelchair procurement. Sabi po ni Vico Soto, Pasig City Mayor, di naman ako pwede magsalita sa publiko kung wala akong ebidensya sa mga napapanood natin. Ano ba naman alam ko doon? Nakita nyo naman, pag may alam ako, nagsasalita ako. Kahit na kakatakot, kahit malalaki yung nababangga natin, paminsan, hindi tayo nagpapatinag. Pero kailangan may alam ako. Kailangan may ebidensya ako, may resibo tayo. Hindi tayo pwedeng mag-akusa lang. Yun ang dapat benchmark, mga kababayan. Dapat malakas yung ebidensya. Kay Martin po, puro insinuations. Puro haka-haka. Kahit yung ICI nga po, walang ebidensya yung ICI. Yung investigasyon ng ICI laban kay Martin Romualdez, wala silang finding of guilt laban kay Martin. Pero pilit siyang idinidiin mga kababayan. So mahina talaga po yung kaso kay Martin Romualdez. Gusto lang talagang idiin, siraan, smear campaign nga po. Kasi pag diniin nila si Martin, damay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon ang smear nila. Yon ang objective nitong mga marites.
Sabi nga mga kababayan sa balita, sabi ni Baligod, may 14 pa daw na ipipresent sila, additional na mga sundalo, dating sundalo, na magtitestigo. Eh kung yung 18 nga, hindi ka panipaniwala, anong rason yung 14 ka panipaniwala? Kahit gawin pa ninyo yung 100, kung ang mga testimony puro marites, di ba? Ayaw nga magpa-interview sa NBI na individual. Ayaw nila magpa-interview. Gusto nila, grupo sila para hindi po hindi ma-booking. Kasi pag individual po, magiging inconsistent. Pag naging inconsistent, magiging bagsak yung kanila pong narrative. Kahit nga po yung grupo sila, yung nakita ninyo, alata masyado, kino-coach talaga ni Baligod. Pagkatapos mismo ni Cayetano at ni Marcoleta doon sa kanilang moro-morong investigasyon. Mga oto-oto na lang mga kababayan ang maniniwala sa mga kwento nila. Kaya tama itong komentary na pinost ng isang netizen. I-share ko po sa inyo tungkol kay Martin Romualdez. Unfair ngayon, walang basihan ang mga akusasyon laban kay Martin. Ang pagkaladkad niya sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa flood control projects, wala ni isang ebidensya. Nagmulaan niya ito lamang sa mga haka-haka, sa mga pagdinig na latang scripted. Talagang yung mga ginawang, lalo yung pinamumunuan na Blue Ribbon ni Marcoleta, ang mas credible mga kababayan, yung Blue Ribbon na pinamumunuan ni Ping Lacson. Kaya pilit nilang inaagaw yung Blue Ribbon Committee para gamitin na pang-ismear. Paninira doon sa mga kalaban nila sa politika. Ganon. Alata niyang scripted. Taasan itong nilalabag ang standard ni Biko. Ni Biko Soto, yung dapat niya may resibo, sabi ni Biko Soto. Na hindi tayo pwedeng mag-akusa lang. Ang pag-akusa ng walang ebidensya ay hindi paghanap niya ng katotohanan, kundi purong panggugulo lamang. Nakita ninyo, yung Senado po, ginugulo nila. So sabi niya rito, ang pagpapatupad niya, pagpipili ng mga kontraktor at paglalabas ng pondo para sa mga flood control projects ay eksklusibong tungkulin at legal na responsibility ng Executive Department. Tama yung analysis niya. Partikular na ng Department of Public Works and Highways. Correct. Walang kapangyarihan at walang pakialam ang Kamara sa aktual na paggasta at implementation nito. Correct. Bukas sa investigasyon ang leader na walang itinataguan niya, walang kinatatakutan. Yun si Martin Romualdez. Bukas siya sa investigasyon. Mismong si Speaker Martin Romualdez niya nagpahayag ng buong suporta sa paglikha ng Independent Commission on Infrastructure para busisiin ang bawat proyekto at ito ay pinakamalaking patunay na bukas sa pagsusuri ang kanyang liderato. Sinuport niya to mga kababayan, yung pag-create ng Independent Commission on Infrastructure. So sabi niya rito, ang paggasta niya sa mga pampublikong proyekto ay dumadaan sa maigpit na regulasyon ng bansa. Kaya ang mga pagbato sa kasalanan sa Kamara nang walang opisyal na ulat ng irregularidad mula sa COA ay hindi constructive accountability, kundi isang irresponsible, marumi at malisyosong uri ng politika. Ang paniniraan niya ay hindi naging mitsa ng pag-atras ni Martin Romualdez, kundi naging patunay ng kahandaan ng Kamara na mag-deliver ng mga empirical milestones na rumisbak at sumupalpal sa mga kritiko gamit ang hindi mabuburang mga numero. Pinakamataas na trust rating sa kasaysayan yung Congress ng si Martin Romualdez pa yung namumuno. Sa ilalim ng pamumuno, matatag na pamumuno at transparent na leadership ni Martin Romualdez niya, nakamit ng House of Representatives ang pinakang mataas na trust and performance ratings sa kasaysayan ng institusyon.
Ito ang tunay na resibo ng tiwala ng taong bayan na hindi kayang tapatan ng mga troll farms o social media propaganda ng mga kritiko. Kaya pilit nilang ginigiba, mga kababayan, si Martin Romualdez. Di ba? Kasi sa kanyang leadership sa Congress, solid yung Kongreso, mga kababayan. At marami pong na-achieve. Kasi sa pag-iba nila sa Congress, gusto nilang gibain yung mga legislative, yung LEDAC agenda ng administrasyon, mga kababayan, para masira yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa leadership kasi po ni Martin, ang daming naipasa under LEDAC na mga measures po. So yun ang kanilang pilit na ginigiba, mga kababayan, sa pamamagitan ng mga pagpapakalat ng mga fake news, attacking Martin Romualdez sa social media gamit yung kanilang mga trolls. So ang totoong accountability, mga kababayan, ay usapin ng resibo, hard data, at mga naisabatas na reforma para sa bayan. Pag tiningnan ninyo yung achievement ng Congress sa pamumuno ng mga kababayan ni Martin Romualdez, talagang makikita ninyo ang pagkakaiba. Kaya po, kahit anumang maruming laro, flood control sideshows, at mga gawa-gawang chismis, ang iba to ng mga kritiko, hindi nito kayang burahin yung katotohanan ng malinis na record at hindi mapapantayang ebidensya ng mga nagawa ni Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kongreso. Kaya sabi nga dito sa report, mga kababayan, ng Philippine News Agency, basahin ko na lang sa inyo po. House-crafted laws sa ilalim ng leadership ni Martin noon. House-crafted laws that made life better for Filipinos. Speaker Martin Romualdez said the House of Representatives worked hard and made change real, crafting and passing legislation that improved people's lives. We choose purpose over politics, sabi niya. Service over self, in action over excuses. He reported that from July 2022 to June 10, 2025, yung House members filed 11,557 bills and 2,393 resolutions. You see? And passed 1,565 measures, enacted 287 national and local laws, and processed an average of 29 measures per day in 188 session days. Ganon tindi ang performance ng Congress noon sa panahon ni Martin Romualdez. But let me be clear, sabi dito sa report ng PNA, this is not about volume, this is about value. Ang tanong, may silbi ba? May silbi ba sa tao yung mga craft na batas? He said that the House secured the country's sovereignty through the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, the Philippine Maritime Zones Act, and the Self-Reliance Defense Posture Program. Lahat ito na ipasa sa panahon ni Martin Romualdez, mga kababayan. We protected our farmers through the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act and revived forgotten industries through the Salt Industry Development Act. We unlock investments with the Maharlika Investment Fund Act, the Ease of Paying Taxes Act, and Create More Act. Romualdez said the chamber also brought education and employment within reach through the Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act, expanded Treasury Education, Equivalency and Accreditation Program Act, and Enterprise-Based Education and Training Framework Act. He said the country adapted to a digital future with the Internet Transactions Act and the VAT on Digital Services Law, and the House laid the groundwork for the sustainable expansion
of the country's energy supply through the Philippine Natural Gas Industry Development Act and amendments to the IPIRA law. These are not mere statutes, anya. Di lang siya batas. They are strategic shifts. They redefine the role of government from passive bystander to active catalyst. Batas na may tapang, batas na may puso, batas na may saysay. He said every measure the House passed was in deliberate alignment with the two cornerstones of national transformation. President Marcos Jr.'s bagong Pilipinas Governance Agenda and the Philippine Development Plan 2023 to 2028. We translated vision into law. We looked the administration's whole of government, whole of society approach and turned it into action that benefits every Filipino. Ito yung gustong isabotage nila. Kaya sinisiraan nila si Martin Romualdez. Pag nasiraan nila, naidawit nila sa kung ano-anong anomalya si Martin Romualdez, dawit din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang kanilang gustong mangyari. You see? Kaya ito yung mga ginagawa nila sa Senado, mga kababayan, lalo na nito mga Duterte senators, laging bukang bibig nila si Martin. Nagets na ninyo? Out of 64 bills in the common legislative agenda, he said the House approved 63 and enacted 33 into law and passed 27 out of 28 LEDAC priority measures. On time, on target. Ganon. Romualdez said the legislature's collaboration with the executive branch was neither automatic nor ornamental. It was deliberate and essential. This unity, anya, was never about surrendering independence. It was about aligning our purpose with the priorities of the Filipino people. It was about making government work not just from Malacanang or from Congress but as one government, one republic, one nation. Insecure sila, mga kababayan, kay Martin Romualdez, kaya target siya ni Sara Duterte. Kaya bukang bibig ni Sara Duterte ang paninira kay Martin Romualdez. So, nagets na ninyo? Huwag na kayong magtaka kung bakit laging tinatarget si Martin dito sa investigation ng mga Marites. May 14 pa daw na ipipresent. Yung 18 nga, mga kababayan, hindi ka panipaniwala. Yung 14 pang idadagdag nila. Huwag kami mga Marites. Tama itong sinabi ni Colonel Quirobin. Naawa ako sa kanila kasi nagagamit lang sila. 18 maleta boys, nagagamit lang, nakikita naman natin kung paano ginagamit lang sila ng mga gustong mag-destabilize. Ayan ang katotohanan yan, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.